Nemi, Nemia, nakahain na. Tawag ni Salome sa dalawang anak isang umaga. Kakatapos lang niyang maghanda ng almusal ng araw na iyon. Saglit lang po, may tinatapos pa po akong assignment. Sigaw ni Nemi, ang panganay na anak ni Salome. Habang si Nemia naman ay nakabihis na ng kanyang uniforme. Nemia anak, tawagin mo na nga ang papa mo para sabay-sabay na tayong kumain at pagkatapos ay mahihatid na kayo sa eskwelahan. Utos ni Salome sa kanyang bunsong anak. Agad namang sinunod iyon ni Nemia. Maya-maya pa, muling tinawag ni Salome si Nemi. Anak Nemi, tapos ka na ba dyan? Bilisan mo at baka mahuli pa kayo sa klase nyo. Halika na dito para makakain na tayo. Muling aya ni Salome sa panganay na anak. Sige po ma, lalabas na po ako. Tugon naman ni Nemi sa ina. Samantala habang nasa pagkainan sila. Ma, ito lang po ba yung ulam natin? Tanong ni Nemia sa kanyang ina. Oh anak pasensya na kayo ha. Hayaan nyo balang araw. Makakabili rin tayo ng gusto nyong ulam. Yung masasarap. Sa ngayon anak, tiis-tiis lang muna tayo ha. Ang importante ay maligyan ng laman ng tiyan nyo bago kayo pumasok sa eskwelahan. Nang sa gayon ay may matutunan kayo habang nagtuturo ang teacher nyo. Malumanay na wika ni Salome sa kanyang mga anak. Tama ang mama nyo mga anak. Ang importante ay may nakakain tayo sa araw-araw at hindi tayo nagugutom kahit hindi ganoon kasarap ang kinakain natin. Dagdag pa ni Mang Bernardo. Ay nako, kung kayo ay nabubusog sa palagi na lang tuyo ang ulam, pues ako hindi. Sukang-suka na ako dyan sa ulam na yan Niluluto pa lang ni mama yan. Ay parang ayaw ko na kumain. Reklamo ni Mia sa kanila. Hoy ni Mia, ayusin mo yung pagsagot-sagot mo kay na mama at papa ha. Bakit dati naman kumakain ka ng tuyo? Pinabaon mo pa nga sa school dati, hindi ba? Sita ni Nemi sa nakababatang kapatid. Ate Nemi, noon yun, nung bata pa tayo. Pero iba na ngayon. High school na ako Nahihiya na akong magbaon ng ganyan. Kulang na lang ay maging ganyan na rin ang amoy ko. Hoy ni Mia, ayusin mo yung pagsagot mo sa amin ng mama mo ha. Hindi kita pinapaaral para gayahin mo lamang kami. Galit na sabi ni Mang Bernardo sa bunsong anak. Pa, bastos na po ba ang magsabi ng totoo ngayon? Totoo naman po ang sinasabi ko. Simula pagkabata namin ni Ate Nemi, tuyo lang palagi ang ating ulam. Maluwalo ang wika ni Mia sa ama. Anak, pagpasensyahan mo na muna kami ng papa mo ha. Alam mo namang kakarampot lang ang kinikita ng papa nyo sa pamamasada ng jeep. Kung may trabaho lang sana ako, kahit papaano ay mabibigay ko ang gusto nyong pagkain. May hinahong paliwanag ni Salome sa bunsong anak. Pasensya? Mama, palagi ko na lang naririnig sa inyo yan ni Papa. Pasensya na. Kapag birthday ko wala tayong handa. Tapos sasabihin niyo sa akin pasensya na. Pag may event sa school namin at kailangan ng contribution, sasabihin niyo pasensya na. Ma, hindi naman kayo ang napapahiya ni Papa. Pag may ganong pagkakataon, kami ni ate ang napapaya sa ibang tao. Kung si ate ay natitiis niya itong ganitong buhay, pues ako ay hindi. Kung naghahanap ka na lang ng trabaho para matulungan mo sana si Papa, di sana kahit papaano ay nakakausad tayo. Pero hindi parang kontento na lang kayo sa ganitong buhay natin. Sana hindi na lang kayo nag-anak kung ipaparanas nyo lang rin naman sa amin ang hirap ng buhay. Dire-diretsyong saad ni Mia sa ina. Ni Mia, huwag mong sagutin si na Mama at Papa. Kahit ganito lang ang buhay natin, utang na loob pa rin natin ang ating buhay sa kanila. Wala ka sa kinakatayuan mo dyan ngayon kung hindi dahil sa kanila. Matuto kang sumunod. Natuto ka ng sumagot-sagot sa kanila dahil sa pagsama-sama mo sa mga kaibigan mong laki sa layaw. Galit na sabi ni Nemi sa kanyang bunsong kapatid. Tama na yan Nemi ni Mia. Nasa harap tayo ng grasya. Lalong tatakbo ang grasya sa atin yan Saway ng kanyang ama sa dalawang anak. Hindi na ako kakain. Nakakawalang gana kayo. Saka pwede ba Ate Nemi? Huwag mo nga masali-sali dito ang mga kaibigan ko. Wala silang kinalaman sa buhay na meron tayo ngayon. Kung meron mang dapat sisihin dito, yun ay walang iba kung hindi ang mga magulang natin na walang pangarap sa atin. Buti pa nga yung mga kaibigan ko Napapakain nila ako ng masasarap na pagkain. Hindi tulad sa bahay na to. Puro tuyo na lang ang nakahain sa mesa. Dire-diretsyong saad ni Mia at saka ito tumalikod na at tuluyan nang umalis. Abat bastos talaga tong batang to
Nemiya, bumalik ka nga dito. Hindi ko gusto yung mga lumalabas sa bibig mong bata ka ha. Tawag ni Mang Bernardo sa kanyang bunsong anak. Hayaan mo na si Nemiya, mahal. Naintindihan ko naman kung bakit siya nagkakaganon. Kumain na lamang tayo. Lalo ka na, Nemi. Bakit ka nakatulala dyan? Baka mahuli ka sa klase mo ha. Saad ni Salome sa kanila. Ma, may project po kasi na kailangang bilhin. Last day na po kasi ng pasahan bukas. Pag hindi po ako nakapagpasa, baka bukas po ay bumagsak ako. Malungkot na wika ni Nemi sa ina. Kailangan na ba talaga yun bukas, anak? Opo, mama eh. Pasensya na po kayo ha. Nakadagdag pa po ako ng iniisip nyo. Nahihiyang wika ni Nemi sa ina. Wala yun, anak. Sige, gagawa na lang ako ng paraan para may pambayad ka sa project nyo ha. Tugon ni Salome sa panganay na anak. Salamat po, ma. Siya nga po pala, ma. Hindi na po ako magpapatid kay Papa. Sasabay na lang po ako sa mga kaklase ko para makabiyahe na po si Papa ng maaga. Wika ni Nemi sa ina. Ganun ba, anak? Okay, sige, mag-iingat ka ha. Opo, ma. Pa, alis na po ako ha. Paalam ni Nemi sa kanyang mga magulang. Nang makaalis na nga ang kanilang mga anak, masinsinang nag-usap ang mag-asawang Salome at Bernardo. Mahal, mukhang kailangan ko na talagang magtrabaho. Panimula ni Salome. Trabaho? Mahal na nga ako na ako lamang ang magtatrabaho para sa atin. Pero mahal, nakikita mo naman na lumalaki na ang mga bata at hindi na talaga kasya ang mga kinikita mo. Kaya oras na siguro para tanggapin ko ang offer sa akin ni Maring Linda. Papunta sa ibang bansa, mahal. Ano? Ibang bansa? Diyos ko naman, Salome. Hindi natin sigurado ang magiging buhay mo doon. Napakalayo nun sa amin ng mga anak mo. Mahal, walang mangyayari sa buhay natin kung puro takot ang papairali natin. Isa pa, hindi pa naman natin nasusubukan. Makasabi-sabi lang yung mga nalalaman natin. Ako na lang bahala, mahal, sa mga anak natin. Alam ko gipit tayo, Salome. At alam ko na gusto mong makatulong sa pamilya natin. Pero hindi mo ako masisisi kung maunahan ako ng pag-aalala dahil hindi lang naman sabi-sabi ang nababalitaan natin sa mga nangyayari sa mga pumupunta ng ibang bansa. Malupit ang sinasapit ng ibang mga DH doon. Yang isa nating kapitbahay, di ba umuwi nang wala sa oras dahil sa pambubugbog sa kanya ng kanyang amo? Buti nga ay nakauwi pa ng buhay eh. Ayokong mangyari sa yun, mahal. Nag-aalalang saad ni Bernardo sa kanyang asawa. Mahal, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi yan makakatulong sa atin. Ang isipin mo na lang na kapag nasa ibang bansa na ako, ay mabibigay na natin sa dalawang anak natin ang mga pangangailangan nila. Lalo na ang bunsong anak natin na si Mia. Wala namang nagawa ang pagtutol ni Bernardo sa desisyong iyon ng kanyang asawang si Salome. Dahil totoo naman talaga na hindi sapat ang kinikita niya para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Basta mahal, mag-iingat ka doon. Pag hindi mo na kaya, ay bumalik ka na lamang dito kaagad. Naiusal na lamang ni Bernardo habang niyakap ang kanyang mahal na asawa. Kaya naman pagkatapos na mag-usap ng mag-asawa, ay agad na ngang nagtungo sa Salome sa bahay ng kumari niyang si Linda upang ipaalam dito na tinatanggap na niya ang alok nito sa kanya ng mga ibang bansa. Naku Mare, tamang-tama ang dating mo. Ikaw ang priority ko. Pero totoo na ba talaga yan? Baka naman si paring Bernardo ay biglang umayaw Wala na tong urungan. Ano ka ba Mare? Pupunta ba ako dito kung hindi ako sigurado? Saka, isa pa Mare, wala naman talagang ibang paraan kung hindi ang mga ibang bansa. Kasi kulang na kulang talaga ang kinikita ni pare mo sa kanyang pamamasada lang. Lumalaki na ang mga anak ko. Lumalaki na rin ang mga gastusin nila. Para din naman sa kanila itong gagawin ko. Kung sa bagay, so final na talaga yan ha. Dahil ngayon ko na ipaprocess para sa susunod na buwan, ay makaalis ka na ng bansa. Madali lang pala yan, Mare. Akala ko ay matatagalan pa. Sa totoo lang ay matagal talaga ito, Mare. Pero dahil may mga kakilala ako sa loob ng agency, kaya bumibilis ang proseso na isisingit ang mga kliyente ko. Kaya huwag kang mag-alala. Tatawagan na lang kita once na maayos na ang mga papeles mo ha. Saad pa ni Linda sa kaibigan. Sige Mare, maraming salamat talaga ha. Walang anuman yun Mare. Nagpaalam na rin ang kumari nito. Kaya't lumipas lamang ang halos isang buwan at naproseso na kaagad ang lahat ng mga papeles na kinakailangan ni Salome papuntang ibang bansa. Kaya naman agad na siyang tinawagan ng kanyang kumaring si Linda. Mare, bukas na ang alis mo ha.
Mabuti pa ay maganda ka na dyan at magpaalam. Wala nang bawian to ha. Good luck sa'yo, Mare. Wika ng kanyang kumare. Huwag kang mag-alala, Mare. Wala na tong bawian. At sige, ako nang bahala. Maaga akong pupunta dyan. Mare, huwag ka nang pumunta dito sa bahay. Dahil sa ang tanging taga-agencies na lamang ang pupunta dyan sa inyo para kunin ka. Ganun ba? Sige, Mare. Ani na lamang ni Salome. At agad nang naganda at nagpaalam sa kanyang mga anak. Nung una, hindi pumapayag ang panganay nito dahil sa ayaw nitong malayo sa kanila ang kanyang ina. Subalit naintindihan naman ito nang ipinaliwanag ni Salome ang lahat, kahit napatango na lamang ito. Mga anak, aalis na muna si Mama ha. Magpakabait kayo sa papa nyo ha. Mag-ingat kayo doon, Ma. Paalam ni Nemi. Mahal, lagi mong tatandaan na mahal ka namin ng mga anak mo. Aba oo naman, kayo ang dahilan ng pag-alis ko. Nalulungkot na saad ni Salome. Kung sana lang ay kaya ko pa mahal, hindi na talaga kita pagtatrabahuin pa. Malungkot rin saad ni Bernardo. Mahal, napag-usapan naman na natin ito. Paalala ni Salome. O ni Mia, hindi ka pa ba magpapaalam kay Mama? Nagtatakang tanong ni Nemi sa bunsong kapatid. Magpapaalam pa ako ang OA nyo naman. Parang magtatrabaho lang naman yun sa ibang bansa si Mama. Umiyak na kayo dyan? Malditang saad ni Mia. Ni Mia, huwag kang bastos. Saway ng kanyang ama sa kanya. Inirapan lamang ni Mia ang kanyang ama. Sabay sabi ng, Ma, mag-ingat po kayo ha. Gusto ko lang pong sabihin na tama ang naging desisyon nyo para naman po makatulong kayo sa pamilya natin. Malditang wika ni Mia sa ina. Grabe ka naman ni Mia kay Mama. Wala kang respeto. Wika ni Nemi sa kapatid. Bakit ate? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Pwede ba? Huwag nilang kayong magtalong dalawa. Ang mahalaga sa pag-alis ko ay mabibigay ko na ang lahat ng mga pangangailangan yung magkapatid. So paano? Alis na ako ha? Paalam muli ni Salome sa kanyang pamilya at sa katuluyan na nga itong umalis. Habang tinatahak ang daan patungong airport kung saan siya sasakay papuntang Dubai, ay sobrang sakit ang kanyang nararamdaman na may halong takot dahil bali-balita nga na maraming minamalas sa pag-a-abroad, lalong-lalo na sa pagiging isang domestic helper. Nang makarating na nga sa Dubai, ay agad naman siyang sinundo ng kanyang amo. Laking pasasalamat niya sapagkat Pinay ang asawa ng kanyang magiging amo, kung kahit papaano ay nawala ang takot at pangamba sa kanyang isipan. Isang araw sa kanyang day off, ay naisipan niyang tawagan ng kanyang asawa. Mahal, kamusta na ang mga bata? Tanong niya sa kanyang asawa. Okay lang naman mahal. Medyo mahirap lang ang maging ama't ina sa dalawa nating anak, pero kinakaya ko, tulad ng ginagawa mong sakripisyo dyan sa ibang bansa. Medyo kay ni Mia lang talaga ako nahihirapan. Napakatigas ng ulo. Kwento ni Bernardo kay Salome. Pagsigaan mo na lamang nagabayan ng bunso natin, mahal. Siya nga pala, bukas ay magpapadala na ako ng pera sa inyo ha. Bakit parang ang bilis naman ata, mahal? Teka nga, kamusta ka naman dyan? Mababait naman ba ang amo mo? Okay ba sila? Sunod-sunod na tanong ng asawa ni Salome sa kanya. Dahilan upang mapangiti siya. Ano ka ba, mahal? Kung makapagtanong ka naman ay parang may masamang nangyayari sa akin dito. Pero huwag kang mag-alala, okay lang ako. At alam mo ba, mahal, ang babait ng mga amo ko dito. Totoo ba? Oo, mahal. Ang bait-bait nila sa akin dahil isang Pilipina ang napangsawa ng amo ko. Mabuti naman kung ganon, kahit mag-iingat ka dyan, mahal ha. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Miss na miss ka na namin. Miss na miss ko na rin kayo. Sige na mahal, marami pa akong gagawin eh. I love you. Saad ng kanyang asawa. Bago tuluyang binaba na ang tawag. Medyo ginaganahan naman si Salome sa kanyang pagtatrabaho dahil sa tawag na iyon at naging panatag naman ang kanyang kalooban na siya namang napansin ng kanyang amo. Salome, ang saya-saya mo ata ngayong araw ah. Nakangiting tanong ng kanyang among babae. Nakausap ko po kasi ang asawa ko ma'am at natutuwa lang po talaga ako dahil sa okay naman na po sila. Ganun ba? Well siguro ay miss na miss mo na ang mga anak mo no? Oo naman po ma'am. Pero kakayanin ko po dahil sila po ang inspirasyon ko sa pagtatrabaho. Ganyan talaga ang buhay, Salome. Kailangan mong magsakripisyo. Huwag kang mag-alala dahil sobrang bilis lang naman ng taon at makakauwi ka na rin paglipas ng 2 taon. Wika ng kanyang amo. Kinabukasan ay pinadala na nga niya ng pera ang kanyang asawa at nakausap na rin niya ang kanyang mga anak.
Okay naman ang mga ito, subalit sa paglipas ng isang taon ay bigla na lamang nagbago ang kanyang asawa. Imbes na ibigay nito ang pera na pinapadala niya sa kanyang mga anak, ay winawaldas lamang nito sa pagsusugal at pangbababae. Pa, sino na naman po yung dinala niyo dito? Nung isang linggo ibang babae ang dinadala mo dito Usisa ni Nemi sa ama. Nang makita niyang lasing na lasing ito at may kasamang babaeng kahalikan sa kanilang bahay. Hoy Nemi, huwag mo akong sigaw-sigawan dyan. Anak lang kita Hindi kita sisigawan pa kung tama yung ginagawa mo. Sino ba yung babae na yan? Kabit mo ba? Matapang na tanong ni Nemi sa ama. Pwede ba? Mukha akong papakialaman kung ayaw mong mawala ng allowance. Banat ni Bernardo sa kanyang panganay na anak. Ganun po ba? Baka gusto mong isumbong kita kay mama sa lahat ng pinagagagawa mo dito para tuluyan ka ng hindi padala ng pera. Kung tutuusin nga dapat ikaw ang nasa ibang bansa at hindi si mama. Galit na sabi ni Nemi sa kanyang ama. Dahil sa sinabi niyang iyon, ay nawala ang pagkalasing ni Mang Bernardo. Tumayo ito at walang ano-ano'y sinampal ng malakas si Nemi. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan Anak lang kita. Mula sa araw na ito, ay wala ka nang aasahang pera mula sa akin. Galit na wika ni Mang Bernardo sa panganay na anak. Napayuko na lamang si Nemi habang sapo-sapo ang kaliwang pisngi dahil sa lakas ng pagkakasampal ng kanyang ama sa kanya. Samantala, galing naman sa gimmick si Nemiya ng gabing iyon at naabutan pa ang dalawa sa ganong sitwasyon. Nakakatapos lamang magtalo. Ngunit ang mas ikinagulat niya nang makita niya ang isa sa kanyang mga barkada, nakabit pala ng kanyang ama. Matalim na tinitigan ni Nemiya ang kanyang ama at saka inalalayan ng kanyang ate Nemi papunta sa kanilang kwarto. Ate, ano bang nangyari? Usisa na ni Nemiya sa kapatid. Nemiya, kung ako sa'yo, ay aayusin ko na ang buhay ko. Titigilan ko na ang pagkimik at pagwawaldas ng perang ipinapadala ni mama. Kawawa si mama habang naghihirap siya sa ibang bansa para matustusan ng pangangailangan natin. Heto kay ni Papa, nagwawaldas ng pinaghirapan niya. Umiiyak na wika ni Nemi sa kapatid. Tigilan mo na nga yung bibig mo, Nemi. Kung hindi, tatamaan ka ulit sa akin. Sigaw mali ng kanilang ama na nakikinig pala sa usapan nilang magkapatid sa kwarto. Dito na pagtanto ni Nemiya na sinasaktan ng kanilang papa ang kanyang ate. Sinaktan mo si ate, Papa? Ano po bang nangyayari sa inyo? Hindi naman po kayo dating ganyan Dapat ay malaman to ni Mama para matigil na ang lahat ng bisyo nyo. Tama si ate sa lahat ng sinabi niya. Naghihirap si Mama para sa atin. Tapos ganito lang ang gaganti natin? Natauhang usal ni Nemiya sa ama. Tumigil ka, Nemiya. Kung ayaw mong matulad sa ate mo. Pagbabanta ni Mang Bernardo sa anak. Bakit pa? Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Sige, saktan mo ako. Para ma-DSWD ka. Hamon ni Nemiya sa ama. Nemiya, tama na yan. May hinang saway ni Nemi sa kanyang kapatid. Huwag mo nang sagot-sagutin pa si Papa. Baka mamaya kung ano pang gawin niya sa atin. Alam mo namang lango sa alak yan. Baka nga nakagamit pa yan Kaya nagawa niya akong saktan. Mahinang wika ni Nemi sa kapatid. Ate, totoo naman ang sinasabi ko. Simula nang mag-abroad si Mama, si Papa hindi na nagtatrabaho. Umaasa na lang kay Mama, tapos nagbibisyo pa. Taas ang sabi ni Nemiya sa kapatid, ngunit naririnig ng kanilang ama. Malis ka na muna, babe. Tuturuan ko lang ng leksyon ng mga anak kong ito. Saad ng kanilang ama sa kabit nito. Talaga ba pa? Kami ang tuturuan mo ng leksyon? Kung tawagan ko ngayon si Mama para maputol na yung kawalangyaan mo. Dati ko pang kaibigan ang ginawa mong kapit. Hindi ka na nahiya sa amin. Dahil sa sinabi niya ni Nemiya, ay nasimpiga siya ng kanyang ama, dahilan upang matumba siya sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Nemiya, tawag ni Nemi sa kanyang kapatid. Binalaan ko na kayo kanina, pero tapang-tapang niyo pa rin. Kaya simula ngayon, ay wala nang lalabas ng bahay na to. Wala nang mag-aaral. Wala akong pakialam sa inyo. Sa bagay, ako lang naman ang pinapadala ng ina niyo kaya wala kayong magagawa. Wika ng kanyang ama at agad nang umalis ito at iniwan silang dalawa. Kinulong sila ng kanilang ama na siyang naging dahilan upang mag-alala ang iba pa nilang mga kapitbahay at sumbong ito sa kanilang ina. Salome, naku Mare, umuwi ka na dito. Tawag ng isa sa mga kumare ni Salome. Ha? Bakit naman? Ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Salome. Yung mga anak mo, Mare,
Kinukulong ng asawa mo. Matagal na silang hindi nag-aaral. Umuwi ka na dito dahil ang perang pinapadala mo ay winawaldas lang ng asawa mo sa mga bisyo niya. Kwento ng kumare ni Salome sa kanya. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Kakausap ko lang sa kanila kanina eh. Okay lang naman daw sila. Nagugulo ang wika ni Salome sa kanyang kumare. Anong okay? Hindi totoo yan. Hindi sila okay, Salome. Nakikita ko na sinasaktan ng asawa mo ang mga anak mo. Tapos iba't ibang babae pang dinadala niya sa bahay niyo habang nakakulong ang mga anak mo. Naku Mare, hindi naman magagawa yan ng asawa ko sa mga anak namin. Baka nagkakamali ka lang. Salome, hindi kami nagbibiro. Lahat kami dito nag-aalala sa kalagayan ng mga anak mo. Isa pa, ano bang mapapala namin kung magsisinungaling kami sa'yo? Pero Mare, bakit wala namang nababanggit ang mga anak ko sa akin tuwing tawag ako sa kanila? Takang tanong ni Salome sa kaibigan. Ikaw lang bahala kung maniniwala ka ba o hindi. Basta't sinabihan na kita. Huwag mong sasabihin na hindi namin pinaalam sa iyo ang sitwasyon ng mga anak mo ha. Ang mabuti pa ay umuwi ka na lamang dito sa inyo nang hindi pinapaalam sa asawa mo nang sa gayon ay makita mo sa iyong dalawang mga mata ang mga nangyayari sa mga anak mo. Sige na, ibababa ko na ang tawag ha. Basta ang importante ay nasabihan na kita Mare. Paalam ng kanyang kumare na siyang naging dahilan upang mag-alala sa Salome. Kaya pala nang makausap niya ang kanyang mga anak kanina ay parang may mali na hindi niya may paliwanag. Dahil doon ay nawala sa focus si Salome, dahilan upang mapansin ito ng kanyang among babae. Salome, okay ka lang ba? Kanina pa kita napapansin na medyo wala ka sa focus. Parang sobrang lalim ata ng iniisip mo. May problema ba? Baka naman makatulong ako. Huwag ka nang mahiya sa amin, Salome. Hindi ka na iba sa amin. Ano po kasi ma'am? Tinawagan po ako ng kaibigan ko sa amin. Sinabihan niya ako na sinasaktan daw po ng asawa ko ang mga anak namin. Hindi na rin daw po sila nakakapasok sa eskwelahan at mga suma pa po nito ay kinukulong pa sila ng asawa ko. Ayaw ko pong maniwala sana ma'am pero sobrang lakas po ng kabog ng dibdib ko kaya hindi po ako mapakali. Ano? Gulat na sabi na lamang ng amo ni Salome sa kanyang naikwento. Mabuti pa at mag-empake ka na at bukas na bukas ay umuwi ka na muna ng Pilipinas para malaman mo ang tunay na kalagayan ng mga anak mo. Utos ng amo ni Salome sa kanya. Talaga po ma'am, papayagan niyo po akong umuwi. Naku ma'am, maraming salamat po. Naiiyak na wika ni Salome sa kanyang amo. Laking pasasalamat nga ni Salome na nagkaroon siya ng mabait na amo. Tinulungan siya nitong agad na makauwi ng Pilipinas. Inilihim ni Salome ang pagbalik ng Pilipinas upang malaman kung may katotohanan nga ba ang balitang nakarating sa kanya. Nang makalapag na nga ng eroplano ang kanyang sinasakyan, ay agad siyang sumakay ng taxi patungo sa kanilang bahay. Nang nasa tapat na nga siya ng kanilang pintuan, ay dali-dali siyang kumatok. Sino yan? Tanong na Nemi. Nemi? Mama? Nemi anak, buksan mo, si Mama to. Mama! Umiiyak na sagot na lamang ng kanyang anak. Nemi, huwag ka nang umiyak, buksan mo na. Si Mama to. Mama, hindi ka namin mapagbubuksan dahil kinulong kami ni Papa at nasa kanya ang susi. Agad naman nakita ni Salome ang lock ng pinto. Kaya't dali-dali niya itong sinira. Pagbukas niya ng pinto, ay bumungat sa kanya ang kanyang mga anak na maraming pasa. Sinong gumawa sa inyo nito? At bakit nanghihina si Nemiya? Nahuli kasi siya ni Papa na nakalabas, kaya binugbog siya. Ma, paano niyo po nalaman ang nangyayari sa amin? Kaya po ba kayo napauwi nang wala sa oras? Dahil po nalaman niyo ito? O sisa ni Nemi sa ina? Hindi na importante yun anak. Ang mahalaga ay nandito na ako. Dadalhin ko kayo sa ospital para matignan kayo, lalo na sa Nemiya. Magbabayad ang papa niyo sa ginawa niyo sa inyo. Galit na napayak na lamang si Salome sa kalagayan ng kanyang mga anak. Agad na pinaresto ni Salome ang kanyang asawa matapos na badala sa ospital ang kanyang dalawang anak na babae. Mahal patawarin mo ko. Sigaw ni Bernardo sa kanya, kaya't nilapitan ito ni Salome at sinampal. Patawarin? Matapos mong saktan ng mga anak natin? Anong klase kang ama ha? Imbes na paaralin mo sila, kinulong mo pa at sinasaktan, kaya mabulok ko sa kulungan. Sigaw ni Salome, na tuluyan nang iniwan ng asawang patuloy na nagmamakaawa at humingi sa kanya ng tawad. Huwag kayong mag-alala mga anak.
Ligtas na kayo mula ngayon. Kayo na ang papadalan ko ng pera, mga anak, at hindi na sa papa nyo. Mag-aral kayo ng mabuti ha, dahil aalis na ulit ako. Paalam ni Salome sa kanyang dalawang anak. Ma, aalis ka na po ulit? Ang akala namin na hindi ka na babalik sa ibang bansa. Malungkot na wika ni Nemi. Anak, umuwi lang talaga ako para alamin ang totoong kalagayan nyo. Mabuti na lang at mabait ang naging amo ko. Kahit pinayagan niya akong magbakasyon kahit ilang araw lang. Hindi ako mapakali simula nang makarating sa akin ang balita patungkol sa ginagawa ng papa niyo sa inyo. Kailangang bumalik ni mama ng ibang bansa para maibigay ko sa inyo ang mga pangangailangan niyong magkapatid. Naluluhang wika ni Salome sa dalawang anak. Ma, sorry po sa mga nasabi ko sa inyo dati. Sana po ay mapatawad niyo pa rin po ako, ma. Naiyak na wika na ni Mia sa kanyang ina. Anak, kalimutan na natin yun ha. Ang mahalaga ay babalik ako sa ibang bansa. Napanatag na ang kalooban ko dahil ligtas kayo ng ate mo. Mag-aral kayong mabuti, Nemi at ni Mia ha. Yun lang, sapat na yung kabayaran sa pagsasakripisyo ko sa ibang bansa. Tuluyan na ngang bumalik muli si Salome sa ibang bansa at makalipas ang 2 taon ay nakagraduate na nga si Nemi ng kolehiyo bilang isang teacher. Si Mia naman ay nasa huling taon na sa kursong engineering. Kaya naman nang makapasa sa board exam itong si Nemi ay agad na nga niyang pinauwi ng Pilipinas ang kanilang ina. May naipon naman si Salome na kakaunting pera na ipinuhunan nila para magkaroon ng kanilang sari-sari store. Hindi naglaon ay nakapagtapos na rin ang pag-aaral si Mia. Ilang buwan lamang ang lumipas at nakapag-board exam na rin ito. At sa awa ng Diyos ay nakapasa na rin ito kaya naman kahit papaano ay nakakaahon na sila sa buhay. Nabalitaan din nilang nakalaya na ang kanilang ama. Inurong na rin kasi ni Salome ang demanda sa kanyang dating asawa dahil halos 6 na taon na rin itong naroon sa bilangguan. Mabagal ang usad ng kaso kahit napagpasya niyang iurong na lamang ito upang makapagsimulang muli ang dating asawa sa kahilingan na rin ng kanyang 2 anak. Ngunit kumuha sila ng restraining order na kailanman ay bawal nang lumapit ang kanilang ama sa kanila. Malungkot man ang nangyari sa kanilang buhay, ay okay na rin iyon, kesa naman muli silang saktan ng kanilang padre de pamilya. Hindi man sila buo, mas pipiliin na lamang nila ang bagay na iyon. Pinagsisihan na talaga ni Mia ang mga sinabi niya noon sa kanyang ina. Kaya naman bilang ganti, ay bumawi siya rito ng pagmamahal at inayos na niya ang kanyang buhay. Ang kahirapan ay hindi hadlang upang ikaw ay hindi magtagumpay sa buhay. Hindi ito hadlang upang hindi mo maibigay sa pamilya mo ang buhay na gusto mo. Kailangan lang talaga ng matibay na determinasyon, pagpupursige, at higit sa lahat ay maging responsableng magulang para sa iyong mga anak na wala namang buwang para manahin ang hirap ng buhay. Ang pagpapamilya ay isang malaking desisyon sa buhay na dapat handa kang harapin anumang mangyari sa hinaharap.